turn months na yung negosyo idea po natin ngayon ay gagawa po tayo ng puto pao. Pag-usapang kakanin, hindi po talaga mawawala ang puto. So, siya yung pinakamabilis ibenta at pinakamabilis din pong gawin. So, kahit sino, kaya-kaya po ito, basta hilig po natin ang pagluluto. Kaya wala pong papalpak po dito. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo kasi yung idea sa packaging, more tips kung paano po ito gagawin. Siyempre, kung pang negosyo, meron po tayong costing. Para ma-idea na po tayo, magkano ang kailangan puhunan, magkano yung bentahan, at posible po nating tubuin. So, kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Okay? So, ang una po natin gagawin ay magluluto po muna tayo ng pinakampalaman na gagamitin po natin. Asado fillings yung gagawin po natin. Tulad po nung ipinalaman po natin sa ating pong siopaw. So, napanood nyo na po ba yung siopaw pang negosyo po natin? So, kung hindi pa, nako, i-check nyo na po sa ating YouTube channel at mabilis lamang po itong gawin. Ipainit na po natin yung ating kawali. Ilagay na po natin ang ating oil. Isunod na din ang bawang at sibuyas. So, igigisa lamang po natin ito. Malalabasin lamang po natin ang aroma. Isunod na din natin ang 1/4 pork giniling. So, pwede rin tayong gumamit ng chicken o kaya naman po ay beef. Kapag isang-isa na, ilalagay na po natin yung ating pong mga pampalasa. Unahin na natin ang ating paminta, oyster sauce, at talabsik yung taba. Aba. Toyo. And then, syempre, hindi mawawala yung ating star anise. So, ayan yung magbibigay flavor dun sa ating asado filling. Ngayon, halo-haloin lamang po natin. At maglalagay po tayo dito ng 1 tablespoon ng pampalapot. So, ang ginamit ko po ay cassava starch and then nilagyan ko ng kaunting tubig. Bago po natin makalimutan, maglalagay po ako ng 1/2 tablespoon po ng asukal para nagbabalanse yung tamis at saka alat. So, habang iniintay pala natin pinapalamig yung ating pong asado fillings, ngayon i-ready na po natin yung toppings na gagamitin po natin. Itlog na maalat at saka cheese. So, itong brand na ito yung gagamitin po natin. So, dito ay 1/2 lamang po ng isang box yung magagamit po natin. Tapos, itong ating itlog na pula, i-slice lamang natin yan na may kasamang yung pinakang red para pantay-pantay, di ba? So, may video na din po tayo ng paggagawa ng itlog na pula ha. Kung hindi nyo pa po napapanood, nako, panoorin nyo na po. So, dahil okay na tayo sa ating palaman at sa ating pong pinakang toppings, ngayon ay magagawa na po tayo ng ating pong puto mixture. So, unahin na po natin ang 2 itlog. So, kung malaki yung itlog, pwedeng isa lamang po. Okay? Pagkatapos, haluin lamang po natin. Isunod na din ang white sugar. Sabay na din po ang tubig. Halu-haluin lamang po natin hanggang sa tingin po natin ay tunaw na po yung ating white sugar. Yung ating all-purpose flour. Lalagay tayo ng powdered milk. Bali, ang ginamit ko po ay Bear Brand. And then, yung ating pampaalsa, baking powder, pangbalanse ng lasa, iodized salt. Maglalagay tayo ng vanilla flavor pero optional po lamang. 1/4 teaspoon. Oh! Pagkatapos, haluin lamang po natin saglit para magsama-sama na yung ating ingredients. Yung pinakang last ingredients po natin ay maglalagay po tayo ng melted margarine. So, pwede rin ang butter, pwede rin naman po ang vegetable oil. So, haluin lamang po ulit natin saglit hanggang sa magsama yung ating margarine at yung ating pong ingredients. Pagkatapos, asalain lamang po natin ito ng 1 to 2 times para hindi po magkaroon ng lumps at mawala din po yung buo-buo. Pinong-pino yung pinakang texture po nito at wala na din pong buo-buo. So, ganito po yung pinakang consistency ng ating pong puto.
So after po nito, habang medyo nire-rest natin siya, magpapainit na po tayo ng pinakang tubig po natin sa steamer. Okay, so kapag tingin po natin malapit ng kumulo yung tubig po natin, magka-assemble na po tayo dito sa ating pong photo molder. Bali ito po ay large at hindi na po natin ito papahida ng margarine o kaya naman po ay oil. Kasi hindi na po ito didikit dahil yung pinakang mixture po natin ay meron na po melted margarine. So dito, pwedeng ibang hulmahan din po yung gamitin po natin. Pwedeng diretso na sa tab. Pwede rin naman po yung mga yanera. So, nakadepende po sa atin. 2 tablespoon mixture yung nasa ilalim. Paglalagay ng ating mixture, maglalagay naman tayo ng ating palaman. So, estimate ito po ay 1/2 tablespoon. Pagkatapos, yung photo mixture po ulit natin. So, hanggang 3/4 lamang po ng ating pong photo molder. Huwag po natin masyadong papupunuin kasi ito po ay aalsa pa. So, yung pinakang toppings natin mga katipid tips, itong unang salang, ang gagawin natin, ilalagay na po kaagad natin. Pagkatapos, dun sa pangalawang salang, ang gagawin naman po natin ay kapag malapit na siyang maluto, experiment natin kung ano yung magiging itsura, kung alin ang mas maganda yung kalalabasan. Tapos, ready na po natin itong isalang. So, kailangan bago isalang, kumukulo na. Tapos, yung pinakang takip, lalagyan po natin ng tela para sure na hindi matutuluan yung ating pong puto. So, dahil large molder yung ginamit po natin, estimate, lulutuin po natin ito ng 13 to 15 minutes. Kung medium na puto molder, estimate 8 to 10 minutes. At kung small naman po, 6 to 8 minutes. So, babalikan po natin yan mamaya after 15 minutes. Okay, so yan. So, after 15 minutes, ito check na po natin. Ang ganda ng pagkakaluto, ang ganda ng pagkakatambok ng ating pong puto. So, kapag ganyan na, tuyo na yung ating pinakang puto, o kaya naman po ay malinis. So, ibig sabihin, luto na po ito. Pwede na po natin yung hanguin. At ipalit na po natin dito yung isa. So, itong pangalawang salang naman po natin, after 10 minutes, saka naman po natin ilalagay yung pinakang toppings po natin. Tapos dito, hininaan ko po yung pinakang apoy, kumbaga medium fire. So, kanina medyo malakas, ngayon naman po ay medium fire. Para makita po natin yung pinagkaiba dun sa luto sa una at luto po dun sa pangalawa. So, magbabalik tayo maya-maya. After 10 minutes, ayan, ilagay na po natin yung ating toppings. Lulutuin po natin yan ng 3 to 5 minutes. Okay? Hi, baby namin. Oh, chin, chin, chin. Bye-bye. Yeah. Okay, so kapag kaya na ng ating kamay or malamig na, pwede na po natin tanggalin dito po sa ating photo molder. So, tingnan nyo yung palaman po natin. Kitang-kita. Gumamit tayo ng ganitong packaging. Bali, ito po yung lalagyan ng half roll cake. So, ito yung pinagkaiba mga katipid tips ha. Yung medyo malakas yung apoy po natin. So, ganito siya. Kumbaga, meron siyang crack. And then, yung kasabay na po yung pinakang toppings, talagang dikit na dikit po yan. At mapapansin natin na talagang naluto yung ating itlog na pula at yung ating pong cheese. Dito naman po sa medium fire, hindi ganong kalakasan yung apoy. So, makinis po yung pinakang ibabaw. Wala siyang crack. And then, yung cheese po natin, hindi ganong kamelt. At yung ating pong itlog na pula, hindi po siya ganong naluto. So, para sa akin, mas magandang tingnan yung lutong-luto yung ating toppings. Ang bango ng amoy mga katipid tips. Gawa po nung pinakang palaman po natin, nung asado. Ito sa ating half roll na packaging, makakapaglagay po tayo ng 10 pieces. Kung meron na tayong mga stickers, so kung wala pa naman, o yan, pwedeng sticker na thank you na lamang po. Pangbenta na itong mga katipid tips. At ang sunod na po natin gagawin, syempre, titikman na po natin ito. Ganun lamang naman kung kabilis gawain itong ating puto. So, halimbawa, kung pang-business po natin ito, so kahit ngayong araw, merong order is maluluto po natin, di ba? Kahit magpadukit lang po tayo ng 1 hour, so yung ganitong kadami is kayang-kaya po natin luto. Wow! Yan yung pinakang palaman natin.
unang-una, ang bango ng ating puto pao. Naamoy natin dito yung cheese, lalo na po yung pinakang palaman po natin. So, yung pinakang tamis po nito is saktong-sakto po lamang. At yung ating pong asado peelings, saktong-sakto din po yung pinakang alat. So, nagbabalanse po yung lasa po nito. Ang sarap mga katipid tips, saktong-sakto ang sarap. So, kung naghahanap pa kayo ng dagdag extra income, so itry nyo po itong ating puto pao. Nako, sigurado kikita po kayo dito. So, lalo na ngayon, bare months, so itry nyo na pong ipa-order ito. Malay nyo, pagdating po ng December, nako, bila-bilao na po yung order po sa inyo kasi hindi po kayo mapapahiya sa lasa po nito kasi ang sarap po nito mga katipid tips. Ngayon na magiging tanong, at titipid tips, gusto ko po siyang gawing extra income, magkano po kaya yung magiging puhunan at posible pong bentahan. So ngayon, mag-costing na po tayo. Love talaga. Okay? So, magkakosting na po tayo, pero magkakosting pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar, iba't ibang pressure yung nabibili po natin. Pero dito, bibigyan ko kayo ng idea kung paano po natin i-costing. So, umpisahan po natin sa ating flour 16.62, pero sabihin na po natin na 17 pesos para po sa salt na inilagay po natin kasi kaunti lamang naman po yun. Powdered milk, 12 pesos. Baking powder, 8 pesos. So, sa sugar po natin, 13.20. Pero sabihin na po natin na 14 pesos para sa kaunting vanilla na inilagay po natin. Itlog, 10 pesos. Margarine at tubig, pagsamahin na po natin, 10 pesos. So, dito, ipa-plus na din po natin yung pinakang toppings na cheese po natin at itlog po natin. Para, halimbawa, kung hindi na po kayo maglalagay ng pinakang palaman natin sa loob, so meron na po tayong idea. Okay? So, sa cheese po natin, kalahating box lamang po yung nagamit po natin, 20 pesos. At sa itlog na maalat po natin, dito sa ginawa po natin, kasya na po ang isang piraso, 18 pesos. Kaya ang total po ay 109 pesos lamang po yung pinakang puhunan po natin. Ngayon, magpa-plus po tayo ng gas at labor po natin. Nung in-steam na po natin ito at nung ginawa na po natin ito. So, sabihin na lamang po natin na 20 pesos kasi 2 cups lang naman po yung pinag-uusapan po natin, kaunti po lamang. Kaya ang total po ay 129 pesos yung pinakang puhunan po natin. Ngayon, i-divide po natin sa 19 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po ng 6.78 po yung pinakang puhunan po natin sa ating pong puto. Meron na pong toppings na cheese at meron na din pong itlog na maalat. Ngayon, tuusin po natin yung pinakang palaman po natin, yung asado peelings, yung inilagay po natin sa loob. So, umpisahan po natin sa 1/4 ng giniling, 100 pesos. Onion garlic, sabihin na po natin na 5 pesos kasi tiganti lang naman po yung ginamit po natin. Oyster toyo, pagsamahin na, 8 pesos. Paminta at star anise, 4 pesos. Sa pampalapot na inilagay po natin at kaunting oil nung iginisa po natin, so sabihin na po natin na 4 pesos. Kaya ang total po ay 121 pesos. Pero mag-plus po ulit tayo ng gas at labor po natin dun sa saglit na pagluluto po natin. So sabihin na po natin na 15 pesos. Kaya ang total po ay 136 pesos. Pero ang gagawin po natin, i-divide po natin sa dalawa kasi yung nagamit lamang po natin ay kalahati lamang po nung pinakang palaman po natin. At ang lalabasan po ng 68 pesos yung pinakang puhunan po natin sa kalahati po ng nagamit po natin. Ngayon, i-divide po natin yon sa 19 pieces na pinaglagyan po natin. At ang kalalabasan po nun, 3.57 po yung ipinalaman po natin sa loob na asado peeling. Ngayon, pagklasin po natin at ang kalalabasan po nun, 10.32 po yung pinakang puhunan po natin kada isang puto pao. Meron ng toppings at meron na din pong palaman. So, yung pagbebenta po nito, nakadepende pa rin po sa atin. So, pwede nating ibenta ng 15, 18 pesos, 20 pesos. Pero ako po, tutuusin ko to sa 20 pesos. Kapag minus po natin yung pinakang puhunan, so posible po tayong tumubo ng 9.69 po kada isang piraso po ng puto pao. Kapag itinimes po natin yung sa 19 pieces na nagawa po natin, at ang kalalabasan po nun 183.35 yung posible po nating tubuin dito po sa ginawa po natin. Ngayon, kung itatanong nyo at itipid tips kung ilalagay po namin yan sa packaging. So, halimbawa, dito sa ginawa po natin, gumamit po ako ng ganitong lagayan at nagkakahalaga po ito ng 15 pesos. So, sa 19 pieces, makakagamit po tayo ng 2 lagayan po nito. So, kapag i-minus natin yung pinakapuhunan natin sa packaging, 30 pesos lamang po yun. So, posible pa po tayong tumubo na 150 pesos. So, imagine mga katipid tips, kung 1 kilo yung ginawa
ginagawa po natin, so estimate tutubo po tayo dyan ng 600 pesos. Kasi yung 1 kilo po ng harina, estimate ay 8 cups po yon. So diba, sa puto pa lamang po ay posible na po tayong kumita. So ang kagandahan po dito, madaling ibenta at madali lamang pong gawin. So kung maaalagaan natin yan, sasamahan natin ng diskarte, hindi po imposible na kumita po tayo sa puto, lalo na po ngayong bare months. So paano? Hanggang dito na lamang po yung ating video at kita-kits po sa mga next video po natin. Okay? Bye!